Yan, isang magandang umaga sa inyo mga kamamo. Nakita nyo naman, terik na terik ang araw. Siyempre, bago natin simulan ng isang napakagandang umaga mga kamamo, nais ko muna pong batiin ang aking may bahay. Yan, kay Kati Andaya Kapili, happy anniversary po, wedding anniversary po namin today. So ngayon nag-prepare siya ng panibagong putahe na makakabusog sa kanyang mister. Kaya happy anniversary sa'yo, Mi. At sana ay maging mas matatag pa ang ating pagsasama. At gusto ko lang din naman, wish ko lang din sa ating dalawa, sana ay matupad natin yung mga munti na ating pangarap na magkasama. Yan. So, stay strong. Kahit nag-aaway, nandyan kami palagi. Mag-aaway man kami, parang as pusa man kami araw-araw. Pero mga kamamaw, at the end of the day, mahal pa rin namin ang isa't isa. Kaya, Mi, happy anniversary sa'yo. Doon, bago natin na itong talakayan mga kamamaw, naisip ko lang kasi mga kamamaw, diba? May mga times kasi tayo na sobrang busy nating ayusin natin ang mga buhay-buhay natin, i-plan natin yung mga bagay na makakapagpaahon sa atin sa kinabukasan. Siyempre, may mga ano rin tayo mga kamama, honestly, sa trabaho, pag nag-resign ka o nag-retired ka, hindi nag-resign, nag-retired ka, may mga makukuha kang pensyon, may makukuha kang mga sa insurance mo, lahat na ngayon mga kamamo is makukuha mo. Pero syempre, pag-uusapan natin dito, paano ba yung magandang diskarte para ma-enjoy mo ang iyong ma-enjoy natin yung ating mga pinaghirapan. Yun nga, pag-usapan natin yung mga pinaghirapan natin, at the same time, yung mga bagay na dapat natin gawin. For sure, yung ibang mga tao na makakapanood nito is may idea na. Pero yung iba, baka sa sobrang busy mo, nakakalimutan mo na. Kaya nandito ako para magpaalala. So mga kamamaw, bago natin banggitin yan o pagkwentuhan natin yung mga bagay na yan, pakiclick na lang itong video natin, pakilike po. At syempre, huwag nyo kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. And then, pakishare na lang din itong mga video natin. Maraming salamat, and click the notification bell para updated ka sa ating vlog. Simulan na ba natin? Yan mga mamaw, tayo'y mag-grocery muna. Yan mga mamaw, pag-usapan naman natin yung mga ganung bagay. Saan ba tayo magsisimula? Simulan muna natin yung pinag-usapan natin na, alam mo yun mga kamama, meron kang mga ari-arian dito, may mga nabili ka sa Actually mga kamamaw, ito is mga lang to, at may mga idea na talaga ako dati, pero gusto ko rin i-share sa inyo para may pampaalala ba, tinatawag na paalala. Usual na mga kamamaw, nakita natin may mga kinakausap tayo, yung mga professional na tao. Yun ang maganda dun sa pagiging yung paglabas-labas mo, nakakilala mo yung mga taong professional, yung mga taong eksperyensya sa mga bagay-bagay, lalo pagdating dito sa Canada, yung mga matatagal na dito. Kasi kadalasan kasi mga kamamo, honestly, yung mga bago, kung hindi ka naglalabas o wala kang masyadong kakilala dito is wala kang idea na pwede palang gawin to, yung mga, alam mo yung mga ganung bagay mga kamamo. Kaya dapat talaga mabusisi ka, dapat may hilig kang magtatanong-tanong, lalo na dun sa mga matatagal dito, dahil malaking bagay kasi mga kamamaw. Minsan magugulat ka na parang sa pagtatanong mo ngayon, dami mo palang nalalaman, daming bagay na natututunan mo sa araw-araw. May pulis sa gilid tinignan ko muna, baka masilip si kamamaw. So yun mga kamamaw, na parang magugulat ka na, ay, kailangan ko pala nito, kailangan ko pala ng gano'n. So ayun mga kamam, naano ko lang na din, di ba may mga times tayo na syempre ang natin nakasalalay tayo, meron tayong mga insurance, meron tayong mga benefits na makukuha pa nag-resign tayo, di ba? So pag-usapan natin tong isa. Minsan ba naisip nyo mga kamamaw, sa totoo lang, kasi alam ko naman yung iba matatalino lahat, maraming alam na nila yan, kumbaga ako ipaalala ko lang to. May mga times ba na pumasok sa isip niya na katulad ko or katulad na ibang tao na may mga investment na dito sa Canada,
meron ng mga bahay, may mga sasakyan, o may mga sariling ipon, may mga bukod na ipon na. Paano pala kung dumating yung panahon mga kamamo? Ito yung pinag-uusapan lang natin. Pero ayoko namang mangyari, knock on wood, na paano, saan papupunta yung mga perang iyon kung sakaling bigla kang mawala, diba? Sakaling bigla kang mawala, dumarating tayo sa point na gano'n. Siyempre usual, mapupunta yun sa mga ano natin, beneficiary natin eh. Usual, ang mga nilalagay natin sa beneficiary natin is yung asawa natin, yung mga anak natin. Pero minsan mga kamama, sumagi ba sa isip nyo? May mga insidente o may mga bagay na nangyayari din na hindi natin inaasahan, katulad ng mamaya bigla kang umuwi ng Pilipinas, tapos magkakasama kayo lahat pamilya. May mga insidente mga kamamaw na dumarating sa point na yung lahat ng beneficiaryong isinulat mo sa iyong beneficiary na ano, sa ano mo, sa lahat ng mga bagay na maiiwan mo, ay pare-parehas kayong nawala. Nakunuda, kwentuhan lang naman ito mga mama. Ayoko mangyari yan. Pero ang inaano ko lang, paalala ko lang kung sakaling nangyari pa. So syempre, wala ka nang mapupuntahan. Nasaan mapupunta yung pera mo, eh nakaano na. Kumbaga lahat ng nakasulat doon sa beneficiary mo is kasama mong nawala. So ngayon, paano na mangyayari doon sa pera mo? Honestly, dito sa Canada mga kamama, pag nangyari yung ganoon, automatic mapupunta sa government yun. Mapupunta kung anuan man yun. Pero syempre isipin mo, kung pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, kahit ikaw naman mawala ka, iniisip mo kung sakaling gano'n na mangyari, gusto mo mapunta sa magandang ano. Kumbaga ba, mapunta naman lang kahit paano sa mga bagay na relative mo, mga gano'n. So kaya mga kamama, mas maganda talaga. Meron namang mga online na tinatawag na ngayon dito na magpapa-online ka ng ano, ng parang will, last will and testament mo. Yan. Wag niyong kakalimutan na gumawa kayo ng ganyan. Pero syempre, bakit pag-usapan eh, dahil parang mawawala ka na eh. Pero ang kumbaga ba, maano mo lang, mapaghandaan mo lang na maayos, dahil hindi mo naman hawak ang yung buhay. Anytime pwedeng mangyari yung mga bagay na ganyan. So mas maganda mga kamamo, gumawa ka ng last will and testament. Mapapunta ka man sa Pilipinas, bumiyahe ka kasama mong pamilya mo, pagawa ka, magpanotaryo ka, panotaryo mo, paditalye mo lahat ng mga bagay na pwedeng mong pag-iwanan kung sakali mang may mangyaring masama sa inyo. At least ang lagay mo, magulang mo, lagay mo mga kapatid mo o mga kamag-anak mo, dagdagan mo yung mga beneficiary na nakasulat dun sa mga ano mo, mga documents mo, para kung sakali man dumating yung point na ganun, ang makinabang ay yung mga kamag-anak mo. Masarap ano pa rin yun, kumbaga ba, maging handa ka lang. Ito yung mga bagay na gusto ko lang ikwento dahil may mga idea na tayo sa mga ganito. Pero syempre, sa iba, baka mamaya sa sobrang busy mo mawala na sa isip mo yun. So panotaryo ka, dito rin meron din dito parang $100 ang panotary. Online lang na may kukunin ka sa online na parang yung mismong form na para bang patayan din kung paano ka gumawa ng ano, last will and testament. Isulat mo yung lahat. Kasi mga kamamaw, walang mapupunta, hindi mo mapapakanabangan yung pera kung sakaling gano'n na mangyari lahat kayo. Pero kung hindi naman, o sa mga anak mo, gumawa ka pa rin. Ilagay mo yung anak mo. Dahil lang, kung pagkabayin sa mga insurance mo, automatic yun kasi nakasulat na eh. Paano pa yung mga pribado mong ano, mga naipon, katulad ng bahay nakapangalan sa'yo, automatic yun mga kamamaw dito sa Canada. Hindi mapupunta yan sa anak mo kung hindi mo isusulat yung anak mo ang ano. Kasi ikaw lang nakapangalan dyan, ikaw lang nakatitulo dyan o asawa mo. Isulat mo rin, gumawa ka rin ng last will and testament kung sakaling mangyaring ganun, mapunta sa anak mo yung ano, yung bahay. Dahil dito talaga sobrang higpit, 5 papers talaga sila. Kaya kailangan kung ano yung nakasulat doon o ano yung nakasaad sa ano mo, last will mo, yun ang masusunod. Kumbaga ba, may habol lang. Kasi may mga senaryo dito na sabi ko sa inyo, mahilig ako makipag-usap, mahilig ako makapagkwentuhan sa mga tang eksperyensado. May mga nangyaring ganyan na nawala yung magulang
Kaya ang nakatitulo lang sa ano, hindi napansin o hindi na nabigyan ng ano, ng oras o karampatang attention. Ayun, hindi makuha ng anak yung bahay. Ang kumuha, gobyerno. Kasi nga, hindi nakasulat yung ano eh. Hindi nakasulat doon o nakasaad na kung sakaling mawala man ako yung ari-arian kung mga natira dito is mapupunta sa mga anak ko. Yun. Wala siya. Hindi talaga nila makuha dahil wala talaga naiwan na ano. Kaya malaking bagay na gumawa ka ng last will and testament para sa mga ganyang senaryo ay hindi naman makawawa o masayang yung mga pinaghirapan mo. Kaya mga kamamaw, isa pang dapat natin pag-usapan is yung pag nagretiro ka. Usual dito kasi yung patakaran din sa Canada dito. Kung sakaling retirado ka na, yung lahat ng benepisyo mo is makukuha mo naman. Kaso hindi mo siya makakukuha ng buo. Partial lang siya. So automatic naka-set up na kung magkano yung makukuha mo. Anytime na mag-retire ka, buwan-buwan yun yung makukuha mo. Hindi siya yung talagang pwede mo kuhanin ng bultuhan. Pero syempre, meron paraan kahit papano. Kung gusto mong makuha talaga na medyo malaki yung perang makukuha mo dahil sa iyo naman talaga yung pinaghirapan mo yun, kailangan ka itong gawin mo. Ito ay payo lang naman sa atin ng ano, tsaka legal naman ito. Payo sa atin ng mga nakakaalam. So ang gawin mo diskarte mga kamamaw, kadalasan ng mga ano, ng mga retirado na dito, pag summer time, ang unang makikita mo mga kamamaw is magagandang sasakyan ng mga matatanda. Makikita mo mga naka-top down na mga luxury car. Yun yung isang bagay na makikita mo sa mga retired na tao dito. So ang ginagawa nila is pwede naman palang gamitin ang iyong pera o yung pinaghirapan since nung bata ka pa na nagtrabaho ka hanggang sa nagretiro ka na. Pwede mo pala siyang ipambili ng sasakyan. So ngayon bibigyan ka ng chance na makuha mo yung malaking partial ng pera mo na pinaghirapan mo. Kasi ang hirap naman kasi mga kamamaw, kung mawawala ka, wala namang mangyayari, diba? Kumbaga hindi mo siya mapapakinabangan, kawawa naman. Siyempre ikaw, nangarap ka, nagtrabaho ka, nagsikap ka, karapatan mo na magamit yung pera na pinaghirapan mo. So yun yung bagay na narinig din natin, may nagturo din sa atin. Ibili mo ng sasakyan. Kung talagang hello po ate, bili lang akong gatas. Ayan, kukuha lang tayo ng gatas. So gamitin mo. Bibigyan ka nila. Kaso kasi pag in-apply mo yun, kung magkano lang ang sasakyan, yun ang bibigay sa'yo. Ganun sila kahigpit. Ganun sila kahigpit na hindi nila sosobrahan yung perang kukunin mo o para magamit mo. Talagang kung magkano yung sasakyan, yun ang bibigay sa'yo. Kaya syempre, yun yung way para makakuha ka ng malaki. Ibili mo ng sasakyan. Conforme sa iyo kung pangarap mo talaga yung pag nagretiro, kasi deserve mo yun eh. Dahil kung nandito na may mga anak mo, hindi mo na kailangan ng meron naman para sa kanila at meron din para sa iyo. Pero syempre habang buhay ka, gamitin mo. Meron pang isa, pwede rin namang mag-invest ka. Total naman pinag-usapan mo kung pamilyado ko, may ka naman dito, bakit hindi mo ibili ng bahay? Ibili mo ng bahay, investment yan. Magagamit mo yan o magagamit din ng family mo yan. Pwedeng malaking tulong yun para kahit paano yung mga maiiwan mo is meron na silang parang mapapagkuha na ng income, lalo kung papaupahan mo. Kasi dito maganda ring diskarte sa Canada. Kung talagang kakayanin mo naman, kumuha ka ng bahay, lalo kung ma-approve ka na ma-approve ng bangko, kuha ka lang ng bahay. Kasi yung bahay hindi naman naluluma. Yan yun, kumbaga sabihin naluluma, ibig sabihin wala kang lugi dyan, hindi ka talo dyan, paupahan mo siya. Yun ang ginagawa ng iba, yung mga lalo yung sa mga real estate na doon ko natututunan niya sa mga tropa natin nasa mga nasa real estate. Yun ang mga sinasuggest nila na gano'n ang gawin mo diskarte. Kung wala kang magawa sa pera mo, wala pa
sa mga plano mo yung mga bagay-bagay na ano, ito yung pinakamagandang way para spend mo yung pera mo. Gastusin po siya pero may balik sa iyo. Kumbaga iniipon mo siya pero yung perang pinagkakagastusan mo is napapakinabangan mo. Yun yung mga bagay, kotse tsaka tsaka sasakyan. Yun ang mga kaya talagang sobrang nakakaano lang na sarap sa pakaramdam na every time na lumalabas ka, may mga nakikilala kang tao. Tapos yung mga taong iyon yung mag-aangat sa ipataas. Yun ang maganda. Pero mga bagay na tapos na tayo sa senaryo na umiiwas na tayo sa mga toxic na tao. Umiiwas na tayo sa mga taong hahatakin ka pababa. Doon tayo sa mga taong iaangat ka pataas. Yun yung mga lalapitan mo. Tsaka ang sarap ng gising mo sa umaga kahit saan ka araw-araw. Kung good vibes lagi yung good vibes palagi yung makukuha mo at mai-spread din sa mga tao. Kaya mga kamama, gawa ka ng business mo. Business mo na parang sabi nga nila is kung magbi-business ka, gusto mas maganda yung business na mag-e-enjoy ka. Yung business na hilig mo talaga para mas maganda mong maipapatakbo, mapapatakbo yung sarili mong business. So dati nangupahan ka, tagal mo naging nangupahan, natagal mo maraming boss. Ngayon, pa nagretiro ka na, ikaw na boss of your own business na, di ba? Ikaw na yung patas, ikaw na yung masusunod, ikaw na yung wala ka nang hindi ka na yung parang mautos-utusan dahil ikaw na yung mismo pagmamanage yung sarili mong business. Malaking bagay din yan as an investment. Siyempre kailangan mo gamitin yung perang pinaghirapan mo. Masyal ka, pumunta ka sa mag-aral na world ka. Libangin mo yung sarili mo. Enjoy mo yung buhay mo habang nabubuhay ka pa dahil pinaghirapan mo lahat yun. Yun yung masasabi natin na habang may oras pa, gawin mo na. Dahil pag wala na, wala. Mahirap mga kamama umakit sa taas. Nakakalungkot. Although hindi naman tayo lahat na-experience yung ganung bagay. Pero eto tayo. Nandito si kamama. Pinapaalala ko sa inyo. Habang may oras pa, gawin mo na lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. Enjoy mo yung buhay mo. Gawin mo yung gusto mong gawin. Dahil may mga bagay na hindi mo na magagawa kapag wala ka na. Diba? Yun ang mga, may mga istorya tayo dito mga kamama. Sobrang nalulungkot ako kahit hindi ko naman mag-anak ko kakilala yung mga taong yan. Na rin ako. Na nararamdaman ko sila. Pinaghirapan nila tapos pagka-retired nila, ilang buwan pa lang nawala na. Nakunod ako mga kamama. Na huwag naman sana mangyayari sa akin yun. Napakasakit mga kamama. Sobrang nakakalungkot. At isang kumbaga sa akin napakabangungot na ganun yun. Bangungot na yan. Dahil lang harap ng ketchup parang bangungot yan mga kamama. Sobrang nakikisimpatya ako sa mga ganung senaryo. Nalulungkot ako, feeling ko. Alam mo, ramdam na ramdam mo kahit hindi mo naman kakilala, hindi mo naman kamag-anak yung tao. Pero ramdam mo yung pinaghirapan nila tapos hindi nila na-enjoy yung buhay nila. Kaya kayo, habang buhay pa kayo, habang may pagkakataon pa, gawin nyo na lahat. Number 1 na yung pinapaalala ko rin sa inyo, yun sa mga bagay-bagay, ipanotaryo nyo, ipaano nyo, gumawa kayo ng ng last will and testament para sigurado wala namang mawawala sa inyo kung gagawin nyo yan. At maraming mawawala sa inyo pag hindi nyo ginawa yun. Yan mga kamamaw, sana marami kayong natutunan ngayong araw na to. Kasabihan nga nila is daig pa ng maagap ang masipag. So pagplanuhin nyo mabuti yung buhay nyo. Huwag nyong isang tabi yung mga bagay na sinabi ko dahil alam ko balang araw is makakatulong sa inyo to. Tsaka syempre para sa inyo yan.
Pinaghirapan nyo lahat yan, pinagsikapan nyo yan at nangarap kayo sa buhay. So worth it na magamit nyo, ma-spend nyo yung mga bagay na pinagpaguran nyo. Kaya mga kamama, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, paki-like and then paki-share na rin itong video natin. Huwag nyo rin kalimutang mag-comment dito sa comment box. Ma-appreciate ko po lahat yun. Maraming salamat.